So, magandang umaga muli. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pangalawa sa ating mga parables na pag-aaralan. Ito po sa ating serye ng mga parables. Ito po yung parable of the tares o talinaga ng mga pansirang damo. So, sa Tagalog, pansirang damo. Actually, hindi po masyadong tama sa akin ngayon. Ito ay tares. Mamaya, bibigay po natin ng kahulugan itong tinatawag na tares. O sa Tagalog, ay pansirang damo. Ito yung mababasa po natin. So, mabasahin sa English. So, dito po sa Tagalog, in English, sa Matthew chapter 13, verse 24. Ito ba yung mga serie ng mga parables na sunod-sunod na itinuro ng ating Panginoon? At talinaga tungkol sa damo, sa mga damo, sa triguan. Ito yung bagong salin, ano po? Sa lubang salin, pansirang damo. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinaga o isang parable na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng maputing binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at nagasik ng mga damo sa triguhan at umalis. Kaya nang sumibol ang mga halaman, ay namunga at namunga ay lumitaw rin ang mga damo kanya. Ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumarol at tipunin ang mga iyon? Ngunit sinabi niya, huwag, baka sa pagtipon ninyo ng mga damo, ay hindi mabunot pati ang mga trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan, at sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga nanggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo, at pagpikisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. So ito po yung po ang talinaga, para in other words, sa maikling salita, nagtanim yung magsasaka ng trigo, yung mabuting binhi, yung namumunga. Tapos yung kaaway niya, di sinabi sa atin, bakit meron siyang kaaway? Yung kaaway niya ay dumating, nung gabi siguro yun, tulog na yung mga tao, at nagasik siya ng mga binhi ng damo kanya. At siyempre, tutubo yun. At napansin nila na may mga malalaki na sila, merong damo kanya. Sabi ng Panginoon na may ibang tao gawa niyan kanya. So dito nakikita natin, ito yung wheat. Ito yung tares. Kung bakit ninyo, pagkakawig sila, di ba? Kung tutubo niya sa bahay at wala pa silang bunga, magkapareho lang sila. Pag nagbunga sila, doon mo malalaman na yung isa ay yung talagang kinakain at yung sida mo. Dito tingnan po nyo ang mga definition na nakikita natin. The difference is that wheat is a valuable grain that produces fruit. So, nagbubunga yan. While tares, ito yun, alas magkapareho sila are a type of wheat that looks very similar to wheat when young, but is barren and toxic. So, hindi siya namumunga. Yung bunga niya, hindi mo makakain. At ito yung nakakalason kanya. Sabi po ni Thayer na nagbibigay ng kahulugan sa mga salitang Grego, the tare, yung naging isa, was a kind of darnel resembling wheat, except the grains are black. So, di mo sa makakain kanya. So pagka tumubo yung dalawa, hindi mo malalaman, hindi pa siya nagbubunga, hindi pa siya lumalaki, hindi mo malalaman kung ano yung trigo o ano yung damo. Kung nagkaroon na sila ng bunga at sila'y lumaki na, doon mo malalaman kung ano yung trigo at ano yung damo kanya. Sa Pilipinas, wala naman yatang ganon. Sa palay, alam mo yung palay, alam mo yung damo, maliit lang yan. Pero dito sa parable na ito, na totoo nangyayari sa Israel,
Meron talaga ganyan. At meron din siyang ganito. So pagka tumubo sila, halos magkapareho lang sila. Ngayon ang problema, yung hindi pa sila lumalaki, hindi mo malalaman yung diferensya. Pag lumaki na sila at sisimulan magbunga, doon mo malalaman na hindi sila pareho. Ang problema, dahil sila ay magkatabi. Siya magkatabi yan. Magkatabi. Yung kailan maugat, halos nagsasama yun. Nagsasama. So pag binunod mo yung tares, magbubulot din yung trigo kanya. Yun lang sabi ng Panginoon. Kung sabi ng Panginoon, huwag niyong pakilaban, pabayaan lang sila kanya. So isa, pag binunod mo ito, kasi kung babasahin natin, nabasa natin yung gusto ng kanyang mga alagad, bunutin na yung mga damo para matira yung wheat. Sabi ng Panginoon, magkadikit yung kailang mga ugat kanya. Siyempre, pasilin nyo, pag nagtanim tayo ng mga halaman, yung mahugat yan, magkakatabi lang yan. Minsan, nagkakadikit sila. So, pag binunot mo yung isa, mabubulot yung isa, mamamatay din. Ganyan. So, pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya pinayagan. So, ito'y isang interesanting parable. Pag malas magkapareho sila, pero hindi sila magkapareho. Yung isa nagbubunga at nakakain, yung isa hindi. Ito'y nakakalasang ganyan. So, ito po yung kasaysayan nito. So, sinasabi po sa verse 38, yung bukid ay ang isang libutan. Hindi yung iglesia. So, tinutukoy dito isang libutan. Yun ang nangyayari sa isang libutan. Hindi sa iglesia. Yung mabuting bili, yun ang mga wheat. Ito yung mga anak ng kaharian. So, ito may Kristiyano, in other words. Bago wala pa Kristiyano ng panahon na yon, pero later on, yun ang magiging mga Kristiyano. Yung tares, sila yung anak nung masama kanya. So, yun ang pagkakapareho. Ito'y tinanim ng, later ang malalaman natin, ng Panginoon. Ito'y tinanim ng Diablo. So, sila yung anak ng masama, ito yung mga anak ng kaharian kanya. So, as magkapareho lang sila. Eh, pamaliban lang pag sila nagbunga lang kanya. So, pinag-uusapan ito yung mga tao, ay talaga yung mga tao, magkakapareho lang sila. Di ba? Kala malalaman yung Kristiyano sa hindi Kristiyano. Sa bunga, ganoon din. So yun ang makikita nating pagkakaiba ng dalawa. Bagamat pagkapareho siya ng itsura, pero hindi sila pareho kanya. Yung isa ay anak ng kaharian, yung isa ay anak ng masama. So hindi sila anak ng Diyos. Sila anak ng mga diablo kanya. So yan ang symbolism ng dalawa. Yung wheat, yun ang mga anak ng kaharian. Yun ang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Yung tares, yun ang masasama kanya. Sila anak ng masama. Siyempre kung ikay anak ng kaharian, ikay anak ng Diyos, ikay mabuti. Kung ikay anak ng diablo, ikay masama. Ganun lang yun. Yun ang makikita natin symbolism ng dalawa. So, yung wheat, yun ang mga anak ng kaharian. Yung tares, yun ang anak ng masama kanya. Pero magkapareho lang sila. Kung imagine ninyo, ito'y tumutukoy sa mga tao. Pag tinignan mo yung mga tao, pareho lang sila. Walang pagkakaiba ng mga tao, pareho-pareho tsura niya. Pero pag nakilala mo yung tao, malalaman mo kung anong klaseng tao yun. Di ba? Sa pamagitan ng kanyang bunga. So yun ang makikita nating kahulugan ng dalawa. Yung wheat at saka yung tares. Sila yung magkahawig pero magkaiba. Yung isa anak ng kaharian, yung isa anak ng masama. Yung siyempre ng diablo. Dalawa nagtanim. Siyempre, napag-aralan po natin sa parable of the sower. Kung ano yung binhi, yun ang tutubo. Yun yung pakita natin, di ba? So, yung dalawa yung nagtanim. Yun sa verse 24, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But the while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Siguro, hindi natin alam yung bakit hindi maliwanag sa kasaysayan kung bakit kaaway niya. Gusto niya gumante siguro. So nagtanim siya ng damo sa gitna ng mga trigo. Para
magbigay ng problema doon sa magsasaka. Sino yung nagtanim? May nahulugan sa verse 37. Sino yung nagtanim ng mabuting biligan niya? Yan ang anak ng tao. Yan ang ating Panginoon. So, ang ating Panginoon, ipinapangaral niya ay katotohanan. So, ang magbubunga niyan ay mabuti. Di ba? Mga Kristiyano. Pero yung sino nagtanim ng mga damo? The enemy who sowed them is the devil. Kanya. So, pag ang diablo nagtanim, iba yung dinig. So, iba yung bunga, yung makikita natin. Alas magkapareho lang. Pero pagdating sa bunga, doon magkakatalo. Malalaman mo kung sino yung binhi, tinanim ng ating Panginoon, at malalaman mo kung sino yung mga binhi, tinanim ng diablo. Malalaman mo, meron silang bunga. Parang madaling unawain ito, sabi ko nga, ang pinag-uusapan rito, tao. Ang mga tao, pare-pare ang itsura niyan. Kung titignan mo siya, tao lahat yan. Sino yung mga Kristiyano dyan? Hindi mo malalaman pag tumitingin ka lang. Malalaman mo yan sa bunga. Yun ang makikita natin. Malalaman mabuting tao ba yan, o Kristiyano ba yan, o hindi, sa pamamagitan ng bunga. So dito yung mga asik ay magkaiba. Yung Panginoon ang nag-asik ng mabuting binhi. At ang kaaway ng Panginoon, kaya ang pangalan niya ay Satanas. Yung salitang Satanas, hindi po Tagalog yun, hindi rin English. Yung salitang Grego, nag-ibig sabihin kaaway. So, yung kaaway ng Diyos. In other words, kung ano ginagawa ng Diyos. Yan din ang kabaligtaran ng ginagawa ni Satanas para masira ang anumang bagay na ginagawa ng Diyos. Nagsimula yan eh. Sa labanan ng Eden, di ba? Nagsimula doon. Hanggang sa panahon natin ngayon. Kung anong ginagawa ng Diyos, sinasalaksan ng diablo. Dito makikita na sa talinhagang ito, sa parable na ito, gano'n ang ginawa. Baligtad, kung ang anak ng tao, Panginoon, nagtanim siya ng mabuting binhi. Ang diablo naman nagtanim ng masamang binhi niya. Ng damo. In other words, na hindi mo makakain, tulad ng bilangit natin kanina, at ito'y toxic. Ito'y laso. Kung kakain mo, mamatay ka kanya. So, dalawa yung magasing. Ang Panginoon at ang diablo. Masinin po natin. Ang Panginoon ay nagtayo ng kanyang iglesia. At ang mga nandoon ay yung mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Kaya tinatawag na disciples. Tulad ng pag-aral natin sa simula ng taon na ito. Ang isang disciple ay hindi lamang natututo sa kanyang Panginoon, kundi naging katulad siya ng Panginoon. Yung malaki na pag-aralan po natin yun. Aso sa taas din, gumawa rin siya ng paraan na gumawa rin siya ng iglesia na katulad, kawangis, ng ginawa ng Panginoon. Kung tayo po ay walang alam, wala kang alam sa mga bagay. At pumasok ka sa isang denominasyon. Tapos sumasok ka sa iglesia ng Panginoon. Pareho lang lamang. Pareho lang silang sumasamba. Ito lang sinasabi ng mga tao ngayon. Pareho lang yung kanila eh. So yan bang ang dahilan ng ginagawa sa Satanas para mandaya ng tao. So yun lang kanyang layo eh. Mandaya ng mga tao eh. At hindi ko sa balit yung hindi tinanim ng Diyos, hindi tinanim ng Panginoon, ay bubulutin. Ito po sinasabi din sa Matthew 15 verse 30. Mababasa rin natin sa talinhagang ito. Hindi sila kaagad pupunutin. Pero eventually, sila ay pupunutin. Aalisin sila. Dahil pag dumating na yung taktang panahon, alam mo na yung bunga eh. Alam mo yung bunga ng talagang trigo, alam mo yung bunga ng damo. Hindi sila pareho. Sabi ko sa Matthew 15 verse 13, but he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Kanya. Kung di kayo tinanim ng Diyos, di kayo bubunutin kanya. So, itong talatang ito, later makikita natin sa parable na ito. Eventually,
Yung hindi tinanim, sila po ay bubunot mga kapatid. Ano yung feel? Ano yung bukid? Mamaya makikita natin, importante na tumingin lang tayo siya ng kasulat. Ang binabanggit na bukid dito ay ang sanglibutan. Maliwanag po yan. Meron isang, mamaya po, matiawa ko sa susunod linggo, depende sa oras. May isang popular na aral na itinuturo ng mga naunang mangaral ng mga Kristiyano. Ginagamit din itong parable of the tares para ituro na walang church discipline. Kung isang kapatid nagkakasa, pabayaan mo lang. At ginagamit nila itong parable of the tares. Di ba sabi ng Panginoon, bubunutin ba namin Panginoon? Huwag yung bubunutin. So ginagamit ng church discipline. Pero ang hindi nila nakikita ay yung paliwanag ng Panginoon. Sabi niya, the field is the world. So hindi pinag-uusapan ito iglesia. Ang pinag-uusapan ito yung buong sanglibutan. Ganyan. Doon sa sanglibutan na yan, nandoon ang mga Kristiyano. Ganyan. The good seeds are the sons of the kingdom. Sila yung nasa sanglibutan. Bagamat di tayo taga sanglibutan, pero nandito tayo sa sanglibutan. Kasama ng masasama. But the tares are the sons of the wicked one. Kasama natin sila. Nasa sanglibutan. Sa landag tayo sa verse 40. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. Ganyan. Wala mo nang sinasabing kaparusahan ngayon sa kasalukuyang panahon. Hindi mo na sila pinaparusahan ng Diyos. Kasi mangyayari yan sa katapusan ng panahon o katapusan ng sanglibutan. No, sa verse 41, the Son of Man will send out His angels, ang kanyang mga anghel, and they will gather out of His kingdom all things that offend and those who practice lawlessness, and they'll cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Dito po makikita ninyo sa konteksto, ano yung kaharian? Ang salitang kaharian ay generic. Ano mang merong nag-ahari at may pinag-aharian na isang kaharian. Halimbawa, ang Great Britain, meron ito isang kaharian dahil may isang hari. So, yun isang kaharian. Hindi yan kaharian ng Diyos. So, ito isang kaharian. Makikita natin, ang salitang kaharian dito, hindi tumutukoy sa iglesia. Bakit? May mga bagay na masama. At may mga bagay na sumasalansan. Walang gano'n sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin yun. So, anong ibig sabihin ng kaharian dito? Ay sa konteksto, ito yung isang libutan. Pasinin po natin. The field is the world. Kaya. Pero pagdating ng katapusan ng isang libutan, na saan magagaling yung mga tao masama? Kanya. Yung hindi sumusunod sa kaharian. So, anong kaharian yan? Hindi ang iglesia yan. Dahil ang iglesia sumusunod sa Diyos. Pagsinin po natin. Ang salitang kaharian, kung kayo ay nabuhay noong 1970s, tulad ko, may isang program sa TV, ang pangalan Basilea, si Basil Valdez, sa Asinay Navarro. Noong panahon na yun, hindi ko pa alam ang salita ng Diyos. Pero ang salitang Basilea ay ang Grego ng kaharian. Ganun pa rin. Ang kaharian, meron isang particular na kahulugan. Isang specificong application ng salitang kaharian. Yan ang iglesia. Nandito yung mga tao sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At in that sense, sila yung pinag-aaharian ng Panginoon. Kanya. Yun sa Matthew chapter 16 verse 18, alam po natin yan. Sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa kayo, Pedro, kanya. At sa ibabaw ng batong ito itatayo ang iglesia at ang kapangyarihan ng Hades at di mananay sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian, kanya. Ang alamang yung tatalian sa lupa, ay tatalian sa langit. Yun ang ginagamit ng mga Katoliko para sa siya Pastor Peter ng Pope. Hindi naman yun ang kahulugan. Pero pasinin natin, yung kaharian doon ay ang salita ng Diyos. Kanya. At mayroong mga anak ng kaharian, kahit po sa talatang binanggit natin. Sila yung inilipat mula sa kapangyarihan
ng kadiliman at nilipat sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig kanya. So ito yung generally speaking majority ng salitang kaharian sa Bagong Tipan, ganito yung kahulugan. Ito yung iglesia, ito yung binubuo ng mga Kristiyano. Sa ganitong kahulugan, dalawang kaharian, ang kaharian ni Kristo at ang kaharian ni Satanas. Pero sa isang pagkalahatang kahulugan, pansinin natin, ang Diyos sa Old Testament ay meron siyang pangalan, the Lord of Hosts. Kanya. Siya ang Panginoon ng lahat. Kaya sumusunod ka o hindi ka sumusunod, ikay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, di ba? So yan ang mas malalim na, malawak na kahulugan. In a generic sense, nung wala pa iglesia, ang sanglibutan, ang kaharian ng Diyos, sapagkat siyang nag-ahari doon. Kahit hindi ka sumusunod. Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay pinag-aharian ng presidente ng Pilipinas, di ba? Pero may mga tao hindi sumusunod doon. Pero kaya sumusunod ka kaya hindi. Ikay nasa ilalim kapangyarihan ng presidente. Ganyan. So doon sa verse 41, yung salitang kaharian ay pinanggagalingan ng mga anak ng masama. So mayroon bang anak ng masama sa loob ng kaharian? Wala. Pero ibig sabihin, ang Panginoon bilang hari, hindi lamang mayroong otoridad sa iglesia. Hindi lang doon. Yun ang kanyang espiritu na kaharian. Kundi sa buong sanglibutan. Otherwise, kung wala siyang kapangyarihan, autoridad sa buong sanglibutan, ala rin siyang karapatang maging hukom ng sanglibutan. Kaya kami inuhukuman niya isang libutan dahil siya may kapangyarihan sa buong isang libutan. Sa Matthew chapter 28, verse 18, hindi lamang limitado ang autoridad ng Panginoon sa iglesia. Basahin po natin. Eh kung gano'n ang kapangyarihan ng Panginoon, limitado ang kapangyarihan niya, di ba? At hindi rin magkakasala yung mga tao na wala sa kaharian o wala sa iglesia ng Panginoon. Kung walang otoridad ng Panginoon sa buong siyang libutan. Basahin natin. Sa 28 verse 18. Ito ang ating mababasa. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa baba ng lupa ay naibigay sa akin kanya. Yun ang scope ng kanyang kapangyarihan. At doon po din sa Efeso 1:20 verse 21, siya'y kapuspusan ng lahat ng kapuspusan kanya. So hindi lang sa iglesia, otoridad ng Panginoon. Kaya dito sa parable na ito, doon sa talata binanggit natin, ginamit ang kaharian sa isang mas malawak na kahulugan. Ito yung buong sanglibutan. Pinakikilala ng parable, ako ay ang may kapangyarihan sa buong sanglibutan. Ganyan. Kaya kukunin niya yung lahat ng masama at sila'y parurusahan. Yun na makikita, titipunin sila eh. Ang mga anak ng mga sama ay titipunin mula sa kaharian kanya. Kaya doon sa unang bahagi, binabagit ang bukid ay sanglibutan. So ang sanglibutan ay pinag-aharian ng Panginoon. Meron siyang kapangyarihan doon. Hindi ibig sabihin na nanatili ang kasamaan sa lukuyang panahon ay walang kapangyarihan ng Panginoon. Meron. Dahil meron panahon ng paghuhukom, tandaan po natin yun. So, yun ang isang narrow generic sense. Ano po? Meron din title ng Panginoon, hari na mga hari kanya. King of Kings. Ito ay singular, ito ay plural. Maraming hari sa sanglibutan, di ba? Maraming may otoridad sa sanglibutan. Pero siya ang mas mataas sa kanilang lahat, kanya. Yun sa 1 Timothy 6 verse 3. Which He will manifest in His own time, He who is the blessed and only potentate, the King of Kings and the Lord of Lords. Tingnan nyo, King of Kings, Lord of Lords. Ito yung magkakahawig na salita. Ang isang kaharian, isang hari, ay isang Panginoon. Sapagkat siyang sinusunod. Hindi lahat ng Panginoon ay hari. Pero definitely ang isang hari ay isang Panginoon. Kaya, King of Kings and Lord of Lords. Sa Revelation 17 verse 40, ito yung mga umuusig sa mga Kristiyano. This will make war
with the Lamb. Yun ang, sino ito? And the Lamb will overcome them, for or because He is Lord of lords and King of kings. And those who are with Him are called chosen and faithful. So, ang kanyang kapangyarihan ay sa buong sanglibutan. Kaya hindi mo siya matatalo kanya. Siya yung Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. This Old Testament, ginagamit din yan sa mga taong may kapangyarihan at gumapi sa ibang mga bansa. Basahin po natin dito sa Ezra chapter 7 verse 12. May mga naging makapangyarihan mga tao sa Old Testament at tinatawag din sila sa ganung paraan dahil nagapi nila ang ibang mga bansa sa paligid nila at tinatawag silang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Dito sa Ezra chapter 7 verse 12. At si Artaxerxes, hari ng mga hari kanya. Kay Ezra na pari, nakalihim ng kautusan ng Diyos ng langit at ngayon. So si Artaxerxes, siya po ay tinawag na hari ng mga hari. Dahil siya po ay may kapangyarihan sa buong sanglibutan sa panahon na iyon. So siya hari ng mga hari. So sa Daniel chapter 2, verse 37, yung maalala po natin, ito yung panaginip ni Nebuchadnezzar na binigyan kahulugan ni Daniel sapagkat siya'y kinasya ng Espiritu Santo at naibigay niyang kahulugan. Si Nebuchadnezzar, sa verse 37, ang sabi ni Daniel, ikaw ang hari ay hari ng mga hari kanya. So yung siyang hari ng mga hari ay nagkakahulugan, ikay may kapangyarihan sa lahat ng mga bansa niya. So ating hari ng mga hari, hindi lang sa mga bansa sa lupa, kahit sa langit ka kanya. So buong kabuuan ng sanglibutan, siya yung hari. Siya ang nasusunod kanya. Siya ang masusunod. Ang makikita natin, kumisa ng ating argument, kung hari siya ng mga hari, bakit dito pa yung kasama? Meron siyang magpapakita ng kanyang kapangyarihan pagdating ng panahon. Sa kailan yun? Sa Judgment Day. Lahat ng mga masama ay pupunta sa impyerno. Anong ibig sabihin? Meron siyang kapangyarihan. Kung wala siyang kapangyarihan, paano mo sa dadali sa impyerno? Kung wala kang kapangyarihan sa kanila, di ba? At kung wala kang kapangyarihan sa kanila, anong kasalanan nila? Meron silang kasalanan sapagkat kailangan silang sumunod doon sa kautusan ng Panginoon. At kung ayaw lang sumunod, sila mapaparusahan. Kaya siya may kapangyarihan ganyan. So pwede natin, yun ang dapat pagtingin na ayon sa konteksto. Hindi lahat ng pagkakataon na mababasa sa Kaharian ay tumutungkol sa iglesia. Doon maraming pagkakataon, gano'n, pero kailangan natin malaman ng kahulugan ayon sa konteksto. Dito sa parable na ito, the field is the world, ganyan. At mula sa Kaharian, kukunin niya kanya mga nagkasama. So, ang ibig sabihin, hindi tumutukoy sa kalibutan. O yung mga mag-harvest. Reapers, ganyan. So, verse 39, ito yung kahulugan na bigay ng Panginoon. The enemy who sold them is the devil. The harvest is the end of the age. Sabi-sabihin, dahil bunga pinag-uusapan, kailangan mo na malaman kung anong bunga nila kanya. So sa panahon na sila nagbunga na kanya, doon sila bubulutin. So itong bunga, alam po natin yan, pag Kristiyano, meron tayong bunga. Makikilala tayo sa ating mga bunga kanya. The harvest is the end of the age. Hindi ang katapusan ng sanglibutan. The reapers are the angels. So susubuhin ng Panginoon ang kanyang mga anghel. Kaya nga doon sa Matthew 25, doon sa judgment na paghihiwalayin niya mga tupa sa mga kambing. Hindi ba kasama ng Panginoon ang kanyang mga anghel? Nagpapakita lang kanyang kapangyarihan, di ba? Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. Doon ang paghihiganti ng Panginoon. Kaya kasi mga tao, gusto natin ngayon na. Agrabado tayo para natin dahil tayo sumusunod sa Panginoon sa laite. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ito ay mangyayari sa katapusan ng panahon. The last day, the day of judgment.
The Son of Man will send out His angels, and they will gather out of His kingdom. Wala naman sila makukuhang kaharian sa kaharian ng Panginoon, o ito'y tumutukoy lamang sa Kanyang iglesia, ng mga taong lumalabag sa Kanya. In the first place, makikita natin, pag may kapatid na lumalabag, meron tayong obligasyon, alisin natin yun sa ating bilang, di ba? And those who practice lawlessness. Doon sa Matthew chapter 7, ito yung mga hindi sumusunod sa Panginoon. And will cast them into the furnace of fire. So may tinakdang panahon ang Panginoon sa pagiganti. Kung kailan igagantihan ng Panginoon yung mga anak ng Diablo na hindi sumusunod sa Kanya. Hindi sa panahon natin ngayon. Kung tutuusin nga, pagka tumitingin tayo sa paligid, kung Kristiyano ka, at ikay nagtatrabaho ng matuwid, malos hindi ka maging kasing yaman, ng mga tao gumagawa ng masama, di ba? Kung sipasinin natin yung kasalukuyan pinag-uusapan ngayon, yung mga ghost project, billion na pinag-uusapan doon. Walang Kristiyano may ganong klaseng pera. Dahil tayo nagtatrabaho lamang sa matuwid na paraan. Kaya hindi nga tayo aabot ng tabagin tayo mayaman, hindi rin eh. Meron mga nakakangat sa atin, hindi pa rin sila technical na masasabing kasing yaman ang sanglibutan, di ba? Hindi natin magagawa yun. Kaya walang gano'n sa kanyang kaharian kung pinagtutunuto ang iglesia. Pero kung pinag-uusapan ay ang sa kalimutan, at ito ang ibig sabihin ng kaharian, ang buong sanglibutan, meron. Majority, masama, di ba? So yan ang mangyayari, yan ang mga harvested, yung mga rivers, yan yan. Sila yung mag-aani. Ang anghel ng Panginoon, susuguin niya. Aanihin niya yung mga masama, mabuti kanya. Iba ang pupuntahan at iba ang kanilang kagantihan na makikita natin. Ang Panginoon lang ang pwedeng gawa ng mabuting kahatulan. Dahil alam niya ang ating mga puso. At alam niya ang lahat ng mga bagay. Tayo hindi. Limitado lang alam natin mga kapatid. Ang alam mo lang, alam mo. May mga bagay hindi mo alam. Kahit sino pa pinakamalapit na tao sa'yo, hindi mo alam ang lahat ng mga bagay sa kanya. In the first place, hindi mo na mababasa ang isip niya. So siya lamang ang mayroong karapatang gawin niya yun. Nahatulan niya ang lahat ng mga tao. At ilalagak niya yung mga hindi simunod, yung mga nawala, yung lost. Sa dagat-dagatang na supre, kanya nangapoy. Siya lang. Tayo hindi. Pasinin natin. Meron tayong obligasyon na humatol. Hindi naman bawal humatol. Meron tayong obligasyon. Pero bilang mga tao, kahit gawin natin ang ating pinakamabuting paraan ng paghatol, kumisan, subject pa rin yan. Wala po yung interview. Tingnan niyo. Dahil tayong taong gumawa, mali. Subject to human error. Kung siya kulang ang ating kaalaman. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa John chapter 7 verse 24, kung tayo ahatol tayo ng may katwiran kanya. Ibig sabihin, subject to evidence. Kung wala tayong evidence, wala kang magagawa, ano masasabi mo? Kasi na iba sa atin, alam mo ba si kapatid na ganito, magnanako pala yan, kung wala ka tayong katibayan, wala kang magagawa. Sabi, verse 24, huwag kayo umatol patay sa anyo, kundi umatol kayo na magtweet na paghatol kanyo. Nagagawa natin yan, the best na magagawa natin. Pero hindi pa rin perfect, di ba? Tao kung nag-umatol eh. Pero tayo magkamali. Sa 1 Corinthians 5:3, ganun din. Mayroong kasalanan dito na ang isang lalaki ay naghahari ng asawa ng kanyang ama. Hindi naman siguro yun niya yun. Baka beauty yung tatay niya, nag-asawa ng iba. Sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, inatulong ko ng gawa ng bagay na ito. Bakit nagagawa ni Pablo yun? Paano nalaman ng isang bagay na hindi niya alam? He was inspired by the Holy Spirit. May nagsabi sa kanya. May mga tao nagsabi sa kanya. At dahil ito'y sinusulat, inspired by the Holy Spirit, totoo lang sinasabi niya. Pero otherwise, paano mo gagawin niya kung wala ka? Note 13. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Hindi ba yaw nasa labas ang inyong hatulan?
Subalit ang Diyos ang humahatol sa lahat ng mga nasa labas. Alisin ninyo masamang tao sa gitna ninyo kanya. Dito sa 6:1-5, kapag sino man sa inyo ay may reklamo laban sa isang kapatid, maaahas ba siyang magkasal sa harapan ng mga masasama at di sa harapan ng mga banal? Hindi ba niyo nalalaman ng mga banal ay hahatol sa isang libutan? At kung ang isang libutan ay hahatulan ninyo, wala ba kayong kakayahang matol na napakalit na bagay? Hindi ba niyo nalalaman ng ating hahatulan ng mga anghel? Gano'n pa kaya mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo ay mayroong usapin tungkol sa mga bagay sa buhay na ito, itinalaga ba ninyong mukhang mga taong maliit lamang sa ang pagkakilala ng iglesia? Sinasabi ko ito upang huwag mapahiya kayo. Wala ba kahit isa mang tao sa inyo na marunong na may kakaya magpasya sa kanyang mga kapatid? Ganyan. So, may tayong limitasyon. Sa pagkakataon na yan, takot yung mga kapatid. Ayaw nilang gumalaw. Ang Panginoon lamang ang pwedeng umatol ng matwid na paghato. Siya lang. Tayo, kung may sapat tayong katibayan, minsan nagagawa natin yan. Pero subject pa rin sa pagkakamali yan dahil tayo mga tao lang. Kaya nag-ingat tayo sa ating ginagawang paghatol. So dahil ang Diyos lamang, ang ating Panginoon, ang mayroong kapangyarihan na magkaroon ng isang matwid na paghatol, kaya nga walang court of appeals. Sa langit, wala. Ang desisyon ng Panginoon ay final at executory. Walang anong magagawa doon. Bakit meron tayong court of appeals? Sa tao. Dahil sa pagtangkap na maaari magkamali na siyang hukom. So, pwede siyang review ng mas mataas na hukom kaysa sa kanya. Pero hindi kailangan niya ng Panginoon. Siya lang ang masasabi nating tunay na hukom. Dahil hindi siya nagkakamali. Hindi siya pwede magkamali. Siya lamang ang may karapatan. Hindi tayo. Minsan, mali nga ang ating kahatulan sa mga maraming pagkakataon. Pero bakit napakatagal? Nagsimula ang Ebanghelyo 2,000 years ago, may higit na 2,000 taon. Bakit wala pa ang ating Panginoon para hatulan tayo? Bilang mga tao, siyempre, nakikita natin kasamaan, naging biktima tayo ng kasamaan. Gusto natin na madaling katarungan, di ba? Pero meron tayong ganong klaseng impatience kuminsan. Dito po sa Mark 3:17, tinawag po si James at saka si John. Pasinin natin, si John ay ang alagad na malapit sa ating Panginoon. Siya ang alagad na minamahal ng Panginoon. Pero tingnan yung pangalan nila. James, the son of Zebedee, and John, the brother of James. Magkapatid yan. Baka ito'y mas matanda kaysa kay John. To whom he gave the name Boanerges. That is sons of thunder. Bakit gano'n? Bakit tinawag sa anak ng kulong? Ano bang karakteristik ng kulong? Biglaan. Malakas, di ba? Dito po sa Luke chapter 9, verse 54. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them just as Elijah did? Gusto na nilang maparusahan yung mga tao agad. Pero sila pinagwikaan ng Panginoon, ganyan. Huwag, ganyan. Pinagsabihan sila. So yung meron tayong impatience na gano'n, na dapat nating alisin. Bakit? Tayo kasi gusto natin mas mawala agad ang kasamaan. Immediately. Pero ang Diyos ay hindi gano'n. Siya'y mapagpanginoon. At naghihintay siya sa katapusan ng isang libutan. Bago gawin niya yung bagay na yun. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para tayo ay maligtas. Kristiyano, hindi Kristiyano. So 2 Peter 3:9. Pansinin natin, kung nagkasala ka at pinatay ka ng Panginoon, wala nang pag-asa. Pero sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi gano'n. Ang Diyos ay mapagpasensya kanya. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo ngayon. Na hindi niya ibig ng sinaman ay mapahamak, kundi lahat ay dumating
sa pagsisisi. Dito natin ma-appreciate yung mga bagong salin. Sa Laman, Tagalog, mapagpahinood. Yun na natin ginagamit sa salitang yun. Pero dito sa kanya, matyagaan niya. Yun yung salitang alam natin, ginagamit natin yun. Huwag nating i-equate o pagpantayin na yung pagtatsagaan ng Diyos na nangahulugan na okay lang sa kanyang kasamaan na nangyayari yan. Dito mo yun. Galit ng Panginoon kahit kailan sa mga bagay na masama. Hindi niya gusto yun eh. Pero sabi nga, siya'y mapatsaga. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Itong parable of the tares, tinuturuan tayo na huwag nating ilagay ang batas sa ating kamay at patayin natin di Kristiyano. Hindi tayo inutusan ng gano'n. Bayaan niyo sila. Masama sila, sabi ng Panginoon. Ako bahala dyan. Ano sinasabi niya? Isipin ninyo, kung gagawin natin yan, ilan ang bilang na mandi-Kristiyano? Majority na siyang libutan. Ilan lang tayo. Kung tayo papatayin natin yung hindi-Kristiyano, mamapatay rin tayo. Kung makikita nyo ang parable of tares na sinasabi ng Panginoon, baka pag binulot nyo kanya, yung mga damo, mabubulot rin kanya yung mga trigo kanya. Mapapahamak din kayo kanya. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya, huwag nating sabihin na pinababayaan ng Diyos ang kasamaan. Hindi. Ito yung pang-aabuso dito sa talinagang ito. Ginagamit nila yung parable para sabihin na yung mga kapatid na nagkakasala. Tandaan natin yung salitang yun. Nagkakasala. Nagpapatuloy, sabihin. Hindi natin pinag-uusapan yung kapatid na nagkamali, tapos minto na siya. Hindi yun. Yung nagpapatuloy kayo. Na yung mga nagpapatuloy na mga kapatid na hindi tapat, ay pabayaan natin silang makasama ng mga tapat. Ito po ay popular sa mga matandang mahangaral. Hindi ko alam kung bakit. Yung mga matatanda na mahangaral, popular sa kanila yan. Lalo na po nung nagkaroon ng kaso sa US, na isang kapatid na disfellowship ay nagdemanda. At ang demanda, hindi lang maliit ang demanda. Ang alam ko noon, $300,000. Dinimanda yung eldership ng $300,000. Dahil daw sinira ang kanyang pangalan, siyempre, i-announce na yung kapatid na ihiwalay para malaman ng mga kapatid sa isang kongregasyon. Idinimanda sila. So, lalo pang tumingkad yung kaisipan, huwag na natin gawin yung church discipline. At ginagamit niya yung parable of the tares. Mali. Dahil unang-una, ang pinag-uusapan rito ay hindi iglesia. Ang pinag-uusapan rito ay isang libutan. The field is the world. Sayin natin ulit. So, hindi pinag-uusapan rito sa loob ng iglesia. Ang pinag-uusapan rito ay isang libutan. Yun ang maliwalig ng sagot noon, mga kapatid. Verse 38. Ang bukid ay isang libutan, kanya. So, hindi ang iglesia pinag-uusapan dito. Ang isang libutan. Dahil may anak ng Diyos at may anak ng mga diablo. So, hindi po. Kahit ang isang kapatid yung nagkakasala, anak pa rin siya ng Diyos. Pwede pa rin siya magsisip, magbalik. Di ba? Iba naman yung di-Kristiyano. Walang relasyon sa Diyos yun. Hindi pwede magbalik sa Diyos yun unless otherwise, relasyon sa Ebanghelyo. Tingnan po ninyo sa 1 Corinthians 15 verse 13. Pag kayo ng kahulugan itong parable na ito, sasalan siya dito. Ang sabi nito, but those who are outside, God judges them. Therefore, put away from yourselves the evil person. In context po nito, yung 5:13 po yan. Mali po yung, well, hindi sa 15, 5 lang. Yung kapatid na nag-aari ng asawa ng kanyang ama, alisin niyo yung kanya. Kung ayaw niya magsisi. Kung magsisi siya, iiwanan niya yun, ang kanyang ginagawa, walang problema yun. Tatanggapin siya ng iglesia. So, hindi patungkol sa tinuturo na parable of the tares, ay huwag natin gawin ng church discipline. Hindi yun ang tinuturo niya. Yun po ay out of context, kung gano'n. At dito rin po, tapusin na po natin ito na po.
Tingnan ninyo, mga talata. Ito yung 1 Corinthians 5:1, di ba? Na yung kapatid na lalaki ay nag-aari ng asawa ng kanyang ama na yung ganong klaseng bagay, hindi man lamang ginagawa ng mga hintil, ganyan na. Ang panahon na yun. Ngayon, kanya, nagkakasala kayo kanya. Dapat kayo nalungkot na may gumagawa nito sa gitna ninyo. Dapat ito'y maalis sa gitna ninyo kanya. Yung sabi niya, Apostle Paul. So, sa verse 4, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, siyempre may mga evidence, mga saksi, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ito po isang talata na hindi madaling maunawaan. Anong ibig sabihin? Na ibigay kay Satanas. Ang ibig sabihin, siya ihiwalay. Pag siya ihiwalay, siyempre mag-iisip yan. Maaari siya magsisi, kanya. Taligtan na niya yung ginagawa niya. Yun ang ibig sabihin ng destruction of the flesh. Hindi. Sisirain niya yung masamang ginagawa niya. Ibig sabihin, no? Kung mga mangyayari yan, ang kanyang spirit ay maliligtas sa araw ng Panginoon dahil babalik siya sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin, no? So, siya ihiwalay kanya. Sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians naman, ang context po rito, ang mga kapatid sa Thessalonica, at marami ang mga Thessalonicans ay tamad. Ayaw nila magtrabaho. Kaya si Pablo, bagamat meron siyang karapatan na tumanggap ng support sa mga iglesia sa Thessalonica, hindi niya ginawa. Siya nagtrabaho. Bakit? Para makapagbigay siya ng tamang halimbawa sa kanila, kanya. Tigisahin po natin. But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which you received from us. Yung tradition ko, ibig sabihin, sa pamagitan ng salita, na itinuro ni Pablo. For you yourselves know that how you ought to follow us, for we were not disorderly among you. Ano ba yung disorderly? Nor did we eat anyone's bread free of charge, but work with labor and toil night and day, that we might not be a burden to any of you. Not because we do not have authority, but to make ourselves an example of how you should follow us. For even when we were with you, we command you this: if anyone will not work, neither shall he eat. So siya tamad. So si Pablo kanya, muhiwalay kayo sa mga kapatid na gano'n. Yun ang sabi niya, di ba? So yun ang church discipline. Kung mayroon mga kapatid na hindi mo maayos at napatunayan, kailangan silang ihiwalay. So hindi yan ang sinasabi ng parable of the tares. Ngayon, may nagtuturo din, ginagawa din po yung parable of the tares. Pagka nagkasala ka, wala nang pag-asa. Kung Kristiyano ka, nagkasala ka, wala ka nang pag-asa. Yung sabi nila, hindi na totoo yun. Hindi, mas may advantage pa hindi Kristiyano kaysa sa Kristiyano. Pagka gano'n, huwag ka na muna maging Kristiyano. Dahil pag nagkasala, hindi ka na maliligtas. Hindi totoo yun. Kailang basihan ay doon sa verse 41. The Son of Man will send out his angels, and he will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness. So may mga Kristiyano pa sa loob ng kaharian kanina. So pag nagkasala, hindi ka na maliligtas, sabi nila. Ang problema dyan, yung kaharian ay hindi tumutungkol sa iglesia. Ito'y tumutungkol sa sanglibutan. So yung mga taong binabanggit yan sa verse 41, hindi mga Kristiyano yan. Yan ay hindi mga Kristiyano. So ibig sabihin, hindi rin totoo yung aral na yun, mga kapatid. Ito'y tumutungkol sa sanglibutan na ang Diyos ay mayroong kapangyarihan. Once upon a time, may kapatid, ang pangalan si Omer Haley. Nasabi niya, ang mga Kristiyano lamang ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So pag ikaw yung nagkasala, halimbawa, nung ikaw hindi pa Kristiyano, iniwalay mo ang asawa mo, dinivorce mo ang asawa mo, tapos nag-asawa ka ng pangalawang asawa, at yung Kristiyano ka kanya, hindi mo na kailangan hiwalayin yung pangalawang asawa. Dahil nung ikaw hindi pa Kristiyano, hindi ka nagkasala kanina. Kung saan sabi ko,
Ano kasalanan ng mga hindi Kristiyano? Pagka gano'n. Yun daw kasalanan nila ay laban sa pamahalaan. Pag kayo lumalabag sa batas ng pamahalaan, hindi kayo lumalabag sa batas ng Diyos. Sapagkat ang buong sanlibutan ay napapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Otherwise, paano mo hahatulan yan ng mga hindi Kristiyano pag wala kang kapangyarihan sa mga tao? Kumali rin yan. May mga talata na sasabi sa atin na pag kayo nagpatuloy ka sa pagkakasala, hindi ka nagsisi, pwede kang hindi maligtas. Pero hindi ito para walang the tears. Hindi yung tamang talata. At hindi rin totoo, pag nagkasala ka, hindi ka na maliligtas. Hindi rin totoo yun. Pag ikay nagbago yung kaisipan at nagsisi ka, nagbalik sa Panginoon, patatawanin ka pa rin ng Panginoon. Yun lamang matigas na yung puso at kaisipan na ayaw na lang aminin siya nagkakasala at nagpapatuloy, hindi maliligtas talaga yun. So yun po yung mali na kaisipan. Ang sinasabi lang po ng talinagang ito, tinuturo lang niya na yung mga masama ay mahatulan sa uling araw. Yan tinuturo niya. Yun ang panahon na sila'y gaganti ang Diyos kanya. Ngayon, pagka tayo po ay nagkaroon ng attempt na patayin natin yung mga masama, o gawan natin sila ng masama, gantian natin sila, dahil tayo dyan, disaster yan mga kapatid. Una nga wala naman tayong kapangyarihan katulad ng Diyos. At isipin ninyo, ilan lang tayo. Walang holy war sa mga Kristiyano. Hindi tayo gumaganti ng malaman sa laman, patay ka sa patay, hindi. Ang ating digmaan ay spiritual. Nilalabanan natin ng mali sa pamagitan ng pagtutulad at katotohanan. Yan ang digmaan natin. Hindi tayo nakikilaban, nakipagsuntukan, nakikipag-away. Hindi natin ginagawa yun. Disaster yun. Madadali tayo. Imagine nyo, lalabanan natin ng suntukan yung mga Katoliko, edi patay ka. Ilan yung mga Katoliko, ilan lang tayo. Kahit puruton lang, mamamatay tayo. Hindi yan ang tinuturo. Tinuturo lang, maghintay lang kayo. Huwag kayo magmadali. Akong bahala, sabi ng Diyos. Gagantin din natin yan pagdating ng araw. Yan ang tinuturo itong talinhagang ito, hindi sa ganung paraan. Ang role lang po natin, ipangarap natin yung Ebanghelyo sa bawat tinala. At mapapasin natin, magkakaroon ng paghihiwalay. Yung mga sumusunod at di sumusunod. Siyempre, hindi tayo magkakaroon paghihiwalay yan. Katulad natin, di ba umiwalay tayo nung tayo naging Kristiyano? Iniwan natin ang ating dating pananampalataya. Yung magkakaroon paghihiwalay yan. Hindi tayo pwedeng mag-isama sa kanila. The 2 Corinthians 6:17, they will come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean in our worship. Yun lang ang digmaan natin. Hindi yung physical na paghihiganti laban sa mga hindi Kristiyano. So, a complete separation, siyempre, mangyayari yan sa Judgment Day. Iipunin ng Panginoon ng lahat ng mga tao at paghihiwalay niya yung mga Kristiyano sa hindi Kristiyano. Doon ang paghihiganti na gagawin ng Diyos. Sa Matthew chapter 25, verse 30, iipunin niya lahat. Paghihiwalay yung mga kambing sa mga tupa, mas maraming kambing kaysa sa tupa. Nandun tayo sa tupa, hopefully. Wala tayo din sa mga kambing. Hindi na makikita natin. So, ang mga hindi Kristiyano, mapaparusahan yan. Yun ang paghihiganti ng Diyos. Kung dadali ng mga, dito sa Revelation 21 verse, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, so may mga magkukulam, idolaters and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second. Yan ang kaparusahan. Yan ang eternal separation. Tayo sa langit at sila sa impyerno. Yun ang parallel of the things. Sinasabi lang ng Panginoon, huwag kayo magmadali. Huwag kayo gumanti kanya sa mga hindi naniniwala sa Ebanghelyo kanya. Yung mga umaaway sa inyo sa larangan ng pananampalataya, huwag kayo gumanti kanya. Hintayin natin yung paghiganti ng Diyos at gagawin niya sa huling araw.